Sinuportahan ng mga miyembro ng ASEAN ang posisyon ng Pilipinas sa maraming aspeto kaugnay ng South China Sea. Sa Taiwan naman kung saan may mga air raid shelter na, batid ng ilang Pilipino roon ang kahandaan sakaling magkagulo. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Ivan Mayrina at JP Soriano. Sa pakikipag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya sa sideline ng ASEAN Summit, muling pinagtibay ni US Vice President Kamala Harris ang suporta sa Pilipinas para siguruhing malaya at bukas ang South China Sea. Nakipag-usap din ng Pangulo kay Chinese Premier Li Qiang, bagamat hindi malinaw kung napag-usapan ng mga agresibo aksyon ng China Coast Guard. Ang sabi lang ng Pangulo, patuloy na makikipagtulungan ang Pilipinas sa China. Sa inilabas sa chairman statement ng ASEAN kagabi, sinuportahan ng mga ASEAN member states ang posisyon ng Pilipinas sa maraming aspeto sa issue sa South China Sea. Kasunod ang pagpapahayag ng pagkabahala ng ilang miyembro sa mga land reclamation at mga agresibong aksyon na naglalagay sa alanganin sa kaligtasan at pinsala sa marine environment. Sinuportahan ng statement na panawagang umiwas sa lahat ng mga aksyong lalong makapagpapalala ng tensyon sa South China Sea at payapang resolbahin ang anumang sigalot sa ilalim ng international law. Pero wala pa rin napagkasundo ang Code of Conduct sa South China Sea na ipinanawagan ng madaliin. Pero paalala kanina ni Indonesian President at ASEAN Chairman Joko Widodo, we have a shared responsibility to not create new conflicts, to not create new tensions, to not create new wars, ease high tensions, to soften hard conditions, to create rooms for dialogue, and to bridge existential differences. tila tugmayan sa intervention ng Pangulo. We continue to urge all parties to exercise self-restraint and refrain from unilateral and assertive activities that would increase tensions. Pero kasabay niyan, may mga dapat pa rin daw kontrahin. We must oppose the dangerous use of Coast Guard and maritime militia vessels in the South China Sea, the militarization of reclaimed features in the South China Sea. Ayon sa maritime law expert na si Attorney Jay Batumbakal, mahalaga mga salita pero dapat may makita rin sa gawa. Ang importante dyan, maging united yung ASEAN, no? Ang mga maliliit na bansa. Pag nangyari yun, no, saka lang medyo mag-iingat ang China eh. Kaya lagi niya sinasabi, bilateral discussion, bilateral. Dahil alam niyang pag ganon, mas malaki siya at maliit na bansa, edi patitiklopin niya yung maliit na bansa. Wala ring napagkasundo ang pahayag ang mga bansang dumalo sa 43rd ASEAN Summit sa Indonesia, kaugnay sa 10-dash line map ng China. Naiba ito sa 9-dash line na idineklarang walang bisa ng 2016 arbitral ruling dahil idinagdag ang ekstrang linya para sakupin din ang Taiwan. Kaya naman malaking issue dito sa Taiwan na naniniwalang independent state sila at hindi probinsya ng China, taliwas sa posisyon ng Beijing. They threatened us for many years. We already get used to it. But yeah, I think my country is Taiwan or the Republic of China. We are not belong to China. Gayunman walang bakas ng anumang tensyon dito sa ngayon. Pero sabi ng mga nakausap kong Pinoy rito, handa ang Taiwan sakaling magkagulo. Yan, totoo naman eh. Totoong may tension. May possibility. So, dapat hindi mo ipagwalang bahala yon. Dapat ready ka. Kaya may mga namataan akong ganitong mga marker na nagtuturo ng pinakamalapit na air defense shelter. Mahigit 80,000 raw ang ganitong nakakalat sa buong Taiwan. Paghahanda, lalo't muling magkakasa ng live-fire military drills ang China malapit dito. Ang kahandaan ipinagpapasalamat ng Manila Economic and Cultural Office dito kahit malabo raw sa ngayon na magkagulo. They are prepared for any eventuality and they are also concerned about the safety of our own countrymen who are working here. Tuloy lang ang commitment ng Pilipinas sa tinatawag na One China Policy pero nauna ng hinimok ng Department of Foreign Affairs ang China na tigilan na ang ginagawang military pressure sa Taiwan. Mula rito sa Taipei, Taiwan at para sa GMA Integrated News, JP Soriano. At mula rito sa Jakarta, Indonesia, ako po si Ivan Mayrina. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad,
bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.